namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang katotohanan sa likod ng ating mga paghihirap. Kasi mga anak, hindi sa lahat ng panahon tayo ay masaya o hindi lahat ng panahon na tayo ay sagana sa buhay. Minsan darating sa buhay natin ang kahirapan, ang kapigatian, or ang tindi ng mga pagsubok sa buhay. Pero ano nga ba ang dahilan, ang tunay ng dahilan kung bakit tayo ay minsan nagkaroon ng mga matinding problema sa ating buhay? Ayon sa Juan chapter 9 verse 1 and 2, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabay, sino po ang nagkakasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad kasi inisip nila na kaya nagkaganon yung isang lalaki na bulag siya mula nang ipinanganak pa kasi nagkaroon yung lalaki ng isang matinding kasalanan. Yun ang inisip ng mga alagad ni Jesus. O kung hindi man, ang mga magulang ng lalaki ay nagkaroon ng matinding or malaking kasalanan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Ganyan na ganyan tayo mga anak, madali tayong manghusga. Lalo na pag nakita natin ang ating mga kaibigan na naghikaho sa hirap or meron tayong mga kakilala na dumaan sa matinding pagsubok. Madali tayong humusga na kaya naman nagkaganon siya kasi yan, mga tao na yan, ay nako, napakasama ng mga tao na yan. Kumbaga, karma yan sa kanila kaya nagkaganon sila. Ganun ang mga tao, mabilis mapanghusga. Pero hindi ganun sa Diyos mga anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang ating mga pagsubok sa buhay ay nang dahil sa ating mga kasalanan. Minsan mga anak, dumaan tayo sa pagsubok dahil pinatibay tayo ng ating Diyos na Ama na nasa langit. At upang mahayag din sa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon para mapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Yan ay ayon sa Juan chapter 9 verse 3 na ang sabi, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. O di ba mga anak? Hindi dahil sa nagkasala ang magulang or hindi dahil sa nagkasala yung lalaki, kaya siya nabulag. Kundi dahil para ipahayag ng ating Diyos na buhay ang kanyang kapangyarihan para makita ng sangkatauhan kung gaano siya kamakapangyarihan sa pamamagitan ng lalaking iyon. Lagi nating pakatandaan mga anak na iba ang kaparaanan ng ating Diyos na buhay sa ating kaparaanan. Kasi ayon sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaya manalig lamang tayo mga anak sa ating Diyos na buhay na nasa langit. Siya ay higit na makapangyarihan sa lahat. Yung kanyang mga kaparaanan ay talagang laging perfect, laging tama. Yes mga anak. Kaya kung tayo man ay dumanas ng matinding paghihirap or matinding pagsubok sa buhay, mga anak, tumingala ka sa langit at isipin mong may magandang plano ang Diyos sa iyo. Yes, mga anak, hindi mo alam na behind ng mga problema na yan ay meron ka palang malaking biyaya na matatanggap na hindi mo inaasahan.
Ganon ang ating mahal na Panginoon, mga anak. Hindi natin maaarok ang kanyang kaparaanan. Kasi sabi nga, di ba, napakalayo ng langit. Hindi natin ito maaabot. So, ganon kalayo, mga anak, ang ating agwat ng kanyang kaparaanan. Manalig lamang tayo sa kanya, mga anak. At lagi nating isipin na ang Diyos ay merong magandang plano para sa atin. Katulad nung dinanas ng isang lalaki na yung mga disciple or yung mga alagad ni Kristo ay iniisip nila na dahil sa kasalanan ng lalaki or kasalanan ng mga magulang kaya nabulag yung lalaki. Pero ang sagot ni Jesus ay hindi ganun. Dahil sa pamamagitan ng lalaki na yon ay maipakita ng ating Diyos na buhay ang kanyang kapangyarihan. Dahil sino ba namang mag-akala na yung bulag na lalaki na yon ay gagaling? Kasi ayon sa Juan chapter 9 verse 6 to 7, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na. Amen. Praise the Lord. O diba? Sino ba namang mag-akala na sa araw na yon ay makakita na ang isang lalaking bulag? O diba? Dahil sa ginawa ni Jesus, ay nakita ng sangkatauhan kung gaano kapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Dahil siguro kahit sino mga doktor, pumunta na siguro yun sa mga sinong mga banggiitang mga doktor o sino yung mga manggagamot para gumaling siya, ay hindi talaga siya gumaling. Pero sa isang putik lamang na ginawa ng ating mahal na Panginoon at pinahid sa kanyang mga mata, ay ganun kabilis nakakita na agad ang lalaking bulag. Kaya mga anak, manalig lamang tayo sa kaparaanan ng ating mahal na Panginoon at sunod lamang tayo sa kanyang mga utos. Napansin nyo yung isang lalaki na nung sinabi ni Jesus na pumunta ka sa silo at maghilamos, hindi nagreklamo yung lalaki, di po ba? Hindi niya sinasabing, ay Lord, hindi ako makapunta dahil bulag ako. Ay Lord, ayoko pumunta kasi makakita ba ako sa ganitong kalagayan? O di ba? Hindi niya ginawa 'yon. Kundi sunod lamang siya sa utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga anak, sunod lang tayo. Yes, manalig tayo sa kanyang mga kautusan. Manalig tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Dahil bakit? Nilalang niya tayo eh. Gawa niya tayo eh. So siya yung nakakaalam sa ating buhay. Huwag tayong magmarunong, mga anak. Dahil ayon sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Kaya mula ngayon, mga anak, na kapag tayo ay dumanas ng mga kapighatian or mga pagsubok sa buhay, mga anak, luhod lang tayo at hingi tayo ng wisdom, hingi tayo ng gabay sa ating Diyos na buhay na ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At tingnan natin ang the big picture. Kasi mga anak, di ba? Minsan sabihin natin, ay kaya pala nangyari sa kanya yan kasi meron palang magandang mangyayari sa buhay niya. O di ba? Naku mga anak, marami ng ganung pangyayari. At yung mga pagsubok na yan ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya manalig lamang tayo ng ating mahal na Panginoon ay handang-handa tayo tutulungan. Dahil ayon sa mga awit, chapter 46, verse 1 and 2, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. At sa verse 7, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan.
Yes, mga anak, kapag nasa atin ang ating mahal na Panginoon or ang ating Diyos na buhay na higit na makapangyarihan sa lahat, wala tayong dapat katakutan. Hindi dapat tayo mangangamba. Dahil ayon sa mga awit, chapter 27 verse 1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Upo mga anak, wala kang dapat kasisindakan kapag ang Diyos ay nasa sa iyo. Kaya manalig lamang tayo sa ating mahal na Panginoon. Magtiwala lamang tayo sa kanyang mga kaparaanan. Tingnan natin mga anak ang the big picture sa ating mga paghihirap, ang likod or ang behind ng mga pagsubok na yan. At sabi pa nga sa mga awit, chapter 55, verse 22, ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Amen. Praise the Lord. Kaya mga anak, napaka-importante talaga na tayo ay laging magbasa ng Biblia para natin malaman ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon at atin itong panghahawakan. Yes, mga anak, lalo na sa panahon ngayon na napakadami ng kaguluhan, marami ng mga salot na dumaan sa ating buhay, marami ng mga kapighatian. Naku mga anak, kapit tayo sa mga pangako ng ating Diyos na buhay dahil ang ating mahal na Panginoon ay hindi sinungaling. At ayon pa sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. At ayon pa sa Isaiah chapter 41 verse 10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Praise the Lord. Ganyan kamahal ng ating Diyos na buhay ang kanyang mga lingkod, mga anak, lalo na higit sa lahat dun sa mga taong tapat at sumunod sa kanyang mga kautusan. Amen po. So yun lamang po mga anak, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa